Sariwang baboy. Kakarating lang nitong mga bi. Kakatayin sa harap mo para sigurado. Boss, pwede mo bang hiwain itong karne para sa akin? Sige, walang problema. Ano gusto nyo? Bayad sa proteksyon. Bilis. Mahina ang benta ngayon buwan. Sir, pwede ba makiusap ng ilang araw pa? Ilang buwan na kayong nagdadahilan. Tigilan na. Ilabas nyo na lang ang pera. Magkano? Hindi naman kalakihan. $100. 3 buwan na akong hindi nababayaran. Bakit naging 100? Tubong patong. Ikaw. Hindi ako pumapayag dito. Ayaw mo ha. Sunggaban nyo. Anong ginagawa nyo? Tingnan mo siya, akala niya talaga wala siyang kasalanan. Ano, sasaktan mo ako. Makinig ka. Dito sa South Carolina, mga babae ang boss ng mundo, mga lalaki, puro talunan lang. May lakas pa ng loob na tignan ako ng masama. Mama, Mga pulis. Ayos natin to, usap muna tayo. Sa wakas, may naglalakas loob na magsalita para sa grupo. Ayoko na sayangin oras ko sa inyo. Itong tagatinda ng baboy, may utang sa akin na 200 piso. Bayaran mo. sinungaling ka. Sabi mo kanina, 100 lang. Ikaw. Huwag mo akong inisin. Kung sinabi kong 200, 200. Kung mas marami pa kayong reklamo. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Ikaw. Sobra naman yan. Alam nyo ba, pamangkin siya ng sikat na General Hong yan. Pang-10 sa listahan ng Southern Warrior. Talagang susidal para kontrahin si Miss Hong Ling. Naglalakas loob siya labanan ang boss. Boss, ikaw ang masusunod. Oh, ganito na lang. Baka pwede pa kaming bigyan ng konting palugit. Palugit. Pwede. Pero may kondisyon ako. Siya ang gusto ko. Gusto ko siya. Lumuhod, gumapang sa ilalim ko. Bilisan mo, gumapang ka na. Gagapang ako, gagawin ko na. Mama, ano bang ginagawa mo? 18 taon na. Ngayon na ang pinaka-importanteng sandali kung gusto nating ligtas si Zooer. Hindi natin pwedeng palalin pa to. Pangit mong nilalang, bingi ka ba? Sabi ko sa kanya gumapang siya. Bakit mo tinitiis tong kahiyan? Bakit hindi na lang ako lumaban sa kanila? Ikaw. Gagapang ka ngayon para sa akin. Humiga ka dyan, dali. Ayos ka rin, bata, may tapang ka ha, may 2 pagpipilian ka. Una, dumaan ka sa ilalim ko ngayon na. Pangalawa, dito sa NAN, lakas ang batas. Kung kaya mong talunin ako sa santukan, palalayain kita. Imposible yan. Kahit hindi nasa martial gods, ranking ang Honling natin. Pasok pa rin siya sa top 100. Kapag binigyan ka niya ng totoong suntok, baka hindi ka na makalabas ng buhay. Lalaki lang naman to, lakas ng loob sagutin si Honling. Parang deserve niya rin ang mangyayari. Pero, alam mo na, may batas sa NAN. Sa NAN, seryoso ang mga laban. Sa ring, walang pakialam kung mabuhay o mamatay. Kung aksidente kitang, mapinsala, o masira ang katawan mo, huwag kang magwelga kay mama mo. Ano kaya ang plano niya? Bumabangon siya. Sino nagsabing duwag ako? Humiga ka dyan, dali. Lumuhod ka. Sa mundong ito,
Hindi pwede ang mga lalaki na mag-training ng martial arts. Bawal mag-training, pero palihim ka pa rin nagsasanay. Ma, bakit ang mga babae pwede matuto lumaban at mamuno sa larangan pero ang mga lalaki bawal? Gusto ko sumali sa Martial Gods Tournament. Gusto ko mag-champion. Gusto kong makaharap ang reyna. Gusto ko siyang sabihan na dapat pantay ang lalaki at babae. Ang Martial Gods Tournament ay taunang kompetisyon sa lahat ng bansa. Pag pumasok ka sa top 10, mapasama ka sa Martial Gods ranking. Ilang taon na, may lalaki na bang nakapasok? Ma, paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Tigilan mo na yan. Hanggat buhay ako. Kalimutan mong matuto ng martial arts habang nabubuhay ka. At wala ibang pwedeng makaalam na marunong ka lumaban. Sige, gagapang ako. Yan ang gusto ko. Tara na. Ha ha ha. Gapang na. Uy, tignan nyo. Gapang na naman siya. Ba't ka pa nagpapakatigas ng wala rin? Tingnan mo sarili mo. Gumagapang din katulad ng sinabi niya. Buti nga sa'yo. Ha, totoo. Nagagapang nga siya. Tingnan nyo. Dapat ginawa mo na lang to kanina pa. Gusto ko sana siyang makitang lumaban eh. Ano na namang ingay to? Sali ako sa saya. Tingnan nyo yun. Sino yung kakarating lang? Sino yun? Bilis. Saludo kay General Hong yan. Tia. Hong Ling. Anong ginagawa mo? Tia. May utang ang batang to sa sag-alan namin. Nagmayabang pa siya, at lakas pa ng loob niyang sagutin kami. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Pag may utang ka, bayaran mo. Pwedeng kitang bugbugin hanggang mamatay at walang pakialam ang iba. Tulad mo. Akala mo makikipagtawaran ka pa sa amin? Tama, seryoso kami. Kung kaya kitang talunin sa suntukan, palalayain mo ba kami ngayon? Nasiraan ba ng ulo ang batang to? Kung matalo mo ako, bura na lahat ng utang mo sa nakaraan. Kung hindi mo magawa, uwi ka sa bahay ko, at magiging alipin ka sa paghugas ng paa ko. Sisiguraduhin kong, matatalo ko ang mayabang mong ugali. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang mundo. Ngayon, Gusto bang mamatay ng batang to? Sumalpok pa sa Number 10 sa Martial God List. Ang galing ni General Hong yan. Isang karangalan to na minsan lang mangyari. General yan. Pakiusap, huwag. Nakikiusap ako, palayain mo na ang anak ko. Nabagsakan siya ng ulo ng bata, kaya hindi siya maayos mag-isip. Pakiusap, maawa ka, palampasin mo na lang siya. baliw lang pala siya. Sige, isama mo na. Magiging libangan ko lang siya. Wala nang sandata-sandata. Para lang sa basura na to. Hindi pwede, hindi dapat mabuking si Zuer. Kung may papatayin ka, General yan, ako na lang. Bakit kahit saan nandyan ka? Subukan mong hawakan ulit si mama ko. Kahit isang hibla lang ng buhok niya, tingnan mo kung anong mangyayari. Ano bang nangyayari dito? May bangis ka rin pala, ano? Sige, ibalik mo siya dito. Bagay na bagay siyang magmasahe ng paa kay General May. 2 araw na lang ang tournament ng Diyos Mandirigma. Imbis na mag-ensayo kayo, nagkakalokohan lang kayo rito. Magandang araw po, Ginoong Diyos Mandirigma. Diyos Mandirigma, siya ang number 1 na banal na hayop sa templo ng Diyos Mandirigma. Kilin, Hongling. Magandang araw po, Ginoong Diyos Mandirigma. Siya ang Diyos Mandirigma. Grabe, ramdam na ramdam ang lakas ng aura niya. Hong yan, iba na ngayon ang tournament ng Diyos Mandirigma. Nagbabala na ang pinakamataas na pari.
Ang prinsesa ng Wakoko ay ang reinkarnasyon ng Diyos ng lakas. Pakiramdam ko, wala nang laban si Nanka. Kung hindi kayo magseseryoso sa ensayo ninyo, sinasayang nyo lang ang oras dito. Gets ko, sumobra na si Hongyan. Huwag mong kalimutan ang hula ng pinakamataas na pari. Kapag may nangyaring masama sa tournament, malalagay talaga sa panganib si Nanka. Opo, maam. Mama. Maam, basta na lang po ba natin palalampasin tong batang to? Kakagawa lang yan ng Tahimik. Mukhang sinwerte lang talaga yung bata ngayon, pero maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong maging impyerno ang buhay niya. Hindi ko pa naipapaabot ang respeto ko kay inyong kamahalan. Wuzhen, 2 araw na lang, Wuzhen tournament na. Siguradong sigurado ka ba na mananalo ka? Isa lang siyang crown princess mula sa isang barbarong lugar. Ano bang dapat ikatakot? Wushen, wag mong mamaliitin ang kalaban mo. Yung crown princess mula sa Wago, sinasabing reinkarnasyon daw siya ng Diyos ng lakas. Sobrang lakas niya. Bukod pa dyan, 3 taon siyang personal na tinuruan ni Eugene Zenren. Ngayon, bumababa siya mula bundok, desidido talagang manalo. Narinig ko, kaya niyang basagin ang kalderong may bigat na 1,000 kilo, kahit nasa 100 metro ang layo. Kung ang mga sundalo natin sa timog ang humarap sa kanya, natatakot akong baka hindi pa sila. Nakalapit, durog na agad sila. Mama, kung hindi mo na talaga kaya, handa akong lumaban hanggang kamatayan. Kahit ano paman, ako pa rin ang pangalawa sa Wuzhen board. Ikaw lang ang natitirang royal blood ng Nanbian. Kung may mangyari sa'yo, lalong mapapahamak ang Nangka, di ba? Inyong kamahalan, taon-taon nating nakukuha ang pinakamataas na parangal para sa Nangka. Matagal nang pinupuntirya tayo ng Wago. Palaging nilulusob ang mga hangganan natin. Kung hindi dahil kay Wushen Kilin General na nagtatanggol sa atin. Matagal nang nahati ang Nanbian sa iba-ibang bansa. Bukas na ang Wushen tournament. Kung matalo tayo ngayon at mawala ang titulong Wushen, babagsak ang morale ng mga sundalo natin. Baka magulo pa ang buong bansa. Huwag kayong mag-alala, inyong kamahalan. Ipaglalaban namin ng buong buhay ang nan mo. Talagang darating din ang araw na to. Palapit na ang kapahamakan. Kilin. So, ito pala ang Crown Princess ng Wago. Mukhang epic ang tournament ngayong taon. Sa totoo lang, baka dapat tumakbo na tayo habang may oras pa. Kung makuha sa atin ang titulong Wushen, baka mabura na ang Nan. Sige na nga, mag-impake na ako ng gamit ko. Kapag nagkatotoo ang hula ng Grand Prize, yari tayo. Ngayon, nasa akin ang lahat. Para makuha ang titulong Wushen ulit, kukunin ko ang Kilin Wushen na yan. Ipapahayag ko siya kay tatay, ang hari, bilang kanyang mananayaw. Ha ha ha! Uy, sakto ang dating mo. Andito ka na. Tara na. Uy, ma. Anong nangyari? Malapit nang mabura ang Nanka. Kailangan nating umalis at magtago muna. Kapag sinalakay tayo ng Woku, puro pagdurusa at hirap ang aabutin natin. Ma, ibig sabihin, mas lalo tayong dapat manatili. Gusto kong lumaban sa harap, protektahan ang pamilya at bayan natin. Gusto kong makita ng lahat, na kayang mag-ensayo ng martial arts ang mga lalaki. Dapat pantay-pantay ang lahat. Ito ang Martial God Tournament. Malaki ang premyo sa pagtanggap ng mga kalahok. Mismong Martial God Tournament, malaki na ang binibigay na reward. Ibig ba sabihin, walang gustong sumali ngayon? Sino nga bang maglalakas loob? Parang hinahanap mo na lang kamatayan mo. Nakita mo ba ang lakas ng Woku Crown Princess kahapon? Baka kahit si General Kilin, hindi siya kayang talunin. Anong nangyayari? Bakit niya ibinunyag yon?
Ano? Lalaki pala siya. May naglakas loob na lalaki na tanggalin ng royal notice. Siguro bata pang walang alam yan. Niloloko ang kapangyarihan ng royal family. Ina Hari, pabayaan niyo akong pugutan siya bilang babala sa lahat. Sandali. Kung lalaki, di lalaki. Ngayon na kritikal ang sitwasyon, kailangan na nating sumugal. Patuloy kayong maghanap ng magagaling na tao. Nasa kaligtasan ng Nandia. Ang lahat. Buhay pa rin ang batang demonyo na yun. Siya ang Reyna. Bakit parang pamilyar siya? Kamahalan, nandito na siya. Ikaw yung walang silbing hindi alam ang hangganan mo. Ako yon. Wala kang kahit anong inner power. Akala mo karapat dapat kang sumali sa Martial God Tournament. Siguradong gusto mo nang mamatay. Sige, papayag ako sa hiling mo. Pero may isang kondisyon. Pwede kang sumali, pero di ka pwedeng umakyat sa stage kahit kailan. Kailangan mong maintindihan. Hindi basta-basta ang mga pumapasok sa arena. Kayang-kaya kanilang Year-Okan at patayin sa isang iglap lang. Ma, ako. Hindi ko kaya na mawala ka. Ma, ako. Hindi mo pa nakikita kung gaano kadugo ang Martial God Arena. Kung buhay at kamatayan na ang laban, parang damo lang ang buhay ng tao. Zooer, nag-iisa lang kitang anak. Ma, nangangako ako. Hindi ako akyat sa stage. Bumalik ka ng buhay. Ikaw na walang kwenta, dapat sa bahay ka na lang, tumulong sa gawaing bahay, magpabebe na lang na asawa, tigilan mo na ang pagpapahiya mo dito. Siguraduhin mong di ka mapagtawanan ng mga tao sa nambayan. Ha ha ha. Ang haba ng biyahe ninyo. Siguradong pagod na kayo. Magpahinga muna kayo at mag-relax kahit sandali. Ang kapal naman ng mukha mo, bakit hindi ka lumuluhod sa Reyna? Pagkatapos ng araw na to, walang may alam kung sino ang upo dyan. Isa ka lang prinsesang tagapagmana mula sa kung anong malayong bayan, pero lakas mong makatitig sa mismong pinuno. Kahit nandito ang nanay mong Reyna, kailangan pa rin niyang lumuhod at parusahan ang sarili. Ngayong araw, itaas natin ang pangalan ng Wuzhen. Washen, natalo na ang trono ng Namka. Ngayon lahat nag-aagawan na kung sino ang papalit. Kapag naging Washen na ang Wakoko natin. Pagdating ng oras na iyon, ikaw at ikaw, pwede kayong maging mga alipin ko lang na tagalinis ng sahig. Ha ha ha. Tama na, hindi pa talo ang Namka. Hindi pa ba masyadong maaga para magsalita ka, prinsesa? Kung wala kang modo, ituturo ko sa iyo, para na rin sa nanay mong Reyna. Mga gwardiya, alisin ang nanggugulong ito, parusahan siya ng dahan-dahan. Ang Wuzhen Arena ang lugar kung saan lahat ng bayan ay nagpaparangal sa Wuzhen list. Hindi ito, para lang sa Reyna ng Nanka na siya lang ang nasusunod. Oo nga. Ilang taon pa lang ang nakalipas, sinuwerte ka, at nakuha mo lang ang unang pwesto. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw na. Nanka, ang batas ng buong mundo. Kamol ang Reyna, hindi ba? Masyado kang bilib sa sarili mo. Ang Wakoko nyo, paulit-ulit nilulusob ang mga hangganan namin. Kilala ng mayabang at gahaman. Mukhang ang Wakoko, talagang gusto nang makipagtapatan sa Namka. Tama na, tigilan na. Reyna nyo, kamahalan. Hindi naman makatarungan ang sinabi nyo, hindi lang Wakoko. Ang may ambisyong mataas. Naniniwala ako. Ang Dongdu at Saiking din. Matagal nang pinagpaplanuhang hati-hatiin ang Namka. Kapag hindi nakuha ng kilin, ang titulo ng Washing ngayon, tapos na ang Namka.
Kamahalan, natatakot akong nalalagay sa alanganin si Reyna dun. Ina. Ang weird, nasaan na yung kilin na Wushen? Baka nakita niya ang lakas ni Kamahalan. Kaya tumakbo na, masyadong natakot ang sumabak. Hahaha. Nga, grabe. Ewan ko lang kung wala na si Kilin. Sino pa ang ipadadala ng bayan nyo, Nangka, para isakripisyo? Hahaha. Dumating na ang takdang oras. Nagsisimula na ang Wushen Tournament. Siya ba talaga ang Wushen? Ayon sa nakasanayang patakaran, ang Wushen Tournament pa rin ay hahatiin sa panloob at panlabas na arena. Kung hindi ka kabilang sa nangungunang 10, pakilipat na lang sa panlabas na arena. Kung nasa top 10 ka, manatili ka dito para sa finals. Malapit nang magsimula ang tournament. Bakit wala pa si Kilin dito? Your Highness, baka totoo nga ang sinasabi tungkol kay General. Isa pang salita pa. Puputulan ko ang bibig mo. Nanhong yan, ang nagbabantay rito. Grandmaster, salamat sa pagod mo. Kailangan nang baguhin ang mga patakaran ngayong taon. Your Majesty, sa totoo lang, natutunan na niya ang Gathering Spirit Technique. Noong panahong iyon, pinakamataas na narating ko ay Spirit Fusion Stage lang. Hindi ko akalaing sa ganitong kabataang edad, meron na siyang Gathering Spirit Power. Mukhang siya nga ang muling pagkabuhay ng Diyos ng Lakas. Ang Gathering Spirit Power, walang sinuman sa kasaysayan ng Wushen Tournament ang nakapagpakita ng ganitong lakas. Kixuan, anong ibig mong sabihin dyan? Para makatipid sa oras, palagay ko, hindi na kailangan ng malaking ingay ngayon. Sa akin pa rin mapupunta ang titulong Wushen. Narito ako ngayon. Tingnan natin kung may mga has kumuha niyan sa akin. Grabe sa yabang. Nakakainis, lumaban ka. Bakit di ka lumalaban? Hongyan. Dahil gustong-gusto mong mailibing kasama ng kaharian ng Nanbian, ibibigay ko ang hiling mo. Hongyan. Your Majesty. Ginawa ni Hongyan ang lahat ng makakaya niya. Kixuan. Natalo na si General Hongyan. Bakit ka pa rin? Grandmaster, huwag kalimutan. Ang mga patakaran ng tournament. Sa Wushen Stage, buhay o kamatayan ay tiyak. Hindi pwede. Hindi makakapunta si Jing'er. Paano mo nagawa yun? Kamahalan, pag-isipan mo munang mabuti. Umalis ka sa harapan ko. Kayong mga lalaki, puro kayo, mga mababang uri na taga-timog. Kailan ba kayo nagkaroon ng karapatang magsalita? Matagal na akong naghihintay sa'yo. Aking prinsesa ng korona. Tigilan mo na ang Saturday.
Jing-er. Jing-er, aminin mo na lang natalo ka. Hindi pwede. Ako ang prinsesa ng korona ng Nanbayan. Hindi ko kayang sumuko kailanman. Hahaha. Hindi ko inakala na ang babaeng taganang ka. May ganitong tapang. Gusto ko yan. Hahaha. Jing-er. Mahal na hari, ito ang paligsahan ng sining pandigma. Jing-er. Sumuko ka na lang. Bakit? Bakit ang sakit-sakit ng puso ko? Prinsesa ng Corona, tatanungin kita ulit. Susuko ka ba o hindi? Ako, hindi ko talaga kayang sumuko. Talo. CJ. Mukhang talagang gustong patayin ang prinsesa ng Corona. Isa na lang ang natitirang, tagapagmana ng Namka. Kung mamatay ang prinsesa ng Corona, wala nang magmamana sa kanila? Grabe, ang lupit. Kung sino man ang makakaligtas sa prinsesa ng Corona ngayon, bibigyan ko siya ng isang kahilingan, basta kaya kong tuparin. Ganyan dapat ang asal. Tara na, simulan na. Tingnan mo siya, para siyang aso. Gumagapang siya. Ma, sa ganitong kaso, dapat talaga tayong manatili. Gusto kong humarap sa digmaan at lumaban. Protektahan ang tahanan, ipagtanggol ang bayan. Gusto kong makita ng mundo, na kaya rin ng mga lalaki na magsanay ng sining pandigma. Pantay-pantay tayo lahat. Kiksuan, kapag ginulo mo si Jing-er ko, sisiguraduhin kong mawawasak ka. Sige nga, pakita mo nga kung anong kaya mo. Diyos ng sining pandigma. Siya ang Diyos ng sining pandigma. Mukha talaga siyang. Totoong-totoo, kamukhang kamukha niya. Isa siyang Diyosa ng martial. Hindi ako makapaniwalang ikaw pala ito. Wala yan. Sa mundong to, paano nga ba magkakaroon ng isang tunay na Diyosa ng martial? Kasing edad lang ng anak ko yan. Ex-Wea. Huwag mo sanang sisihin si Mama. Ayan, alam ko na eh. Raket-raketan lang to ni Nanbian. Sa mundong to, wala talagang tunay na Diyosa ng martial. Mahal na Reyna. Mukhang wala na talagang magaling. Sa bansa nyo sa Timog, pinadala nyo pa tong talunang to para magpasikat. Kilin, sa wakas nandito ka na. Mahal na hari, naambas ako sa daan, kaya nahuli ako ng dating. Patawarin mo ako, mahal na hari. Naambus ka. Nakakadiri. So ikaw pala yung Diyos ng digmaan, Kilin. Bakit lagi kang nakatakip ng belo? May tinatago ka bang pangit na mukha dyan?
Natakot ka bang sumakit ang mata namin? Prinsipe, bakit hindi mo na lang siya isama sa'yo? Para maging kasama ko rin siya? Sige na, sige na, sige na. Ayos din yung ideya na yan. Ipapadala ko na lang siya sa'yo. Pwede siyang maghugas ng paa mo, pwede ba yun? Salamat, Prinsipe. Ang kapal ng mukha mong bastusin ang general naming si Kilin. Malalaman din niya kung gaano katindi si General Kilin natin. Gusto mong makita ang tunay kong mukha? Sige, subukan mong kunin ng sapilitan. Zooer. Buti na lang nandoon pa rin ang selyo. Shu. Huwag mong sisihin si Mama. Hindi papayag si Mama na ilagay ka sa panganib. Bantayan mo dito sa may pinto, walang dapat pumasok. Sobrang magkamukha. Seryoso, masyadong magkahawig talaga. Mahal na hari. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo ng ganito? Paano nangyari to? Sa loob niya. Bakit napakalakas ng selyo? Punong pari. Inutos kasi, bawal pumasok ang iba. Nangangahas ka ba talagang pigilan ako? Pakiusap, punong pari, maawa ka naman. Punong pari, anong ginagawa mo? Hindi pa tapos ang Wuzgen na torneo. Tapos gusto na umalis ni Mahal na Hari. Gusto ko lang makita kung anong dahilan ng pagiging abala ng Mahal na Hari. Wala ayun. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magpakaabala, punong pari. Siya yung Wuzgen na nasa entablado kanina. Siya yung nagligtas kay Jing-er. Hindi ko kailanman hiniling na iligtas niya ako. Jing-er. Talunan pa rin ang talunan. Sino ba ang may pakialam kung niligtas niya ako? Maria, lahat nakita ang nangyari kanina. Kapag kumalat to, ako ang prinsesa. Tapos nailigtas lang ng kung sino lalaki. Paano pa ko haharap sa iba pagkatapos nito? Ang dakilang Diyos ng digmaan, hindi naman siguro, basta kung sino lang, mukhang prank lang to, na walang kwenta. Oo nga, siya yung nag-post nung hamon. Sigurado akong sumali lang siya sa God of War tournament, para lang mapansin, para makagawa ng kalokohan. Pag narinig ng mga tao, to, iisipin ng lahat, na yung God of War tournament natin, parang laro-laro lang na kahit sino pwedeng sumali at manggulo. Nasaan to? Buti nagising ka na. Papatawan ko na sana ng parusa tong ginawa mo. Yinsu, lumuhod ka. Mga gwardiya, dakpin ninyo siya para sa akin. Ano bang problema ko? Ang kapal ng mukha mo, Yinshu, nagkaroon ka pa talaga ng lakas ng loob na kutsain ng Reyna sa Martial God Tournament. Karapat dapat kang parusahan ng paulit-ulit na kamatayan. Dalhin siya. Kailan ko ba kinutya ang kanyang kamahalan? Nakita ko ang totoong Diyos 18 taon na ang nakalipas. Yung palabas na ginawa mo kanina sa entablado, galing lang naman yun sa mga disenyo ng mga tao, di ba? Ang Martial God Tournament, ang pinaka-prestihiyosong paligsahan sa lahat ng bansa, ginaganap isang beses bawat taon. Bakit ikaw, isang lalaki, Nagpapakitang gilas dito, bakit bawal sumali ang mga lalaki sa martial god tournament? Dapat pantay lang ang babae at lalaki. Bakit ang mga babae pinapayagang matuto ng martial arts pero kami hindi? Itong bansa na to ay binuo na mas mataas ang mga babae kaysa sa lalaki. Kung lahat ng tao pareho sa iyo, walang iginagalang na batas, at laging lumalabag sa mga patakaran, hindi ba magiging magulo ang mundo? Walang buhay ang mga patakaran, ang tao ang may buhay. Dalhin na siya, balatan siya at alisin ang mga buto.
Isabit siya sa pader ng syudad. Hayaan na nakabuyangyang ang katawan ng 3 araw para makita ng mga taga-timog ang parusa ng sumuwi sa kapangyarihang makalangit. Sandali lang. Kamahalan, may nangyari po sa Martial God Arena. Ano? Kilin, buong araw at gabi ka nang nakikipaglaban. Siguradong pagod ka na, di ba? Sumuko ka na lang, tama na. Alam pala niya ang technique na Divine Absorption. Paano siya nakarating sa Martial God Tournament? Hiniling namin na agad na itigil ang laban. Dapat mabigyang parusa ng matindi si Kiksuan. Hindi namin matatanggap to. Kahit kaunti, hindi namin tatanggapin. Iyong kamahalan, ang taong to, sobrang sama niya. Ginamit pa talaga niya ang bawal na teknik. Master, hinihiling naming agad na itigil ang match. Itong Divine Absorption na technique. Sa libro ko lang talaga ito nakita dati. Hindi ko akalain na makikita ko mismo ngayon. Itong teknik na to, hinahayaan ang mandirigma na kunin lahat ng lakas ng kalaban niya para sa sarili niya. Halos walang makakatalo dito. Mukhang tama ang pinili natin. Ang pakikipagtrabaho sa mga wago, sobrang laking tulong, mas madali talaga. Talagang hindi maihahambing ang nanmu. Narinig ko pa nga, kahit 18 taon na ang nakalipas. Nakita na ng grand prize test nila, lahat ng mangyayari ngayon. Mali ba ako? Grandmaster, magsalita naman po kayo. Grandmaster, para sa Martial God na paligsahan na ito, wala namang naging bawal na gumamit ng mga ipinagbabawal na teknik. Tama yan. Hanggang ngayon, sa Martial God na arena, wala pang nangyaring ganito dati. Kung magpapatuloy ka pa, Mama, mamamatay na si Kilin. Mama, pakitigil mo na sila ngayon. Mahal na Reyna, nawala na sa atin si Hongyan. Hindi na natin pwedeng mawala si Kilin, mahal na Reyna. Kung magtutuloy-tuloy ito, siguradong mamamatay si General Kilin. Reyna ng Timog, napag-isipan mo na ba talaga? Sisirain mo ba ang mga patakaran ng Martial God na paligsahan? Para lang sa kanya, kung ang General, Bumagsak, tapos na ang Nanka. Mama, nakikiusap ako, pakiligtas mo si Kilin. Ina Reyna, nakikiusap ako sa inyo, pakiusap, iligtas ninyo si Kilin. Mahal na Reyna, ang inyong abang general. delikado ang biyahe na ito. Kayo, Mahal na Reyna, handa akong isakripisyo ang buhay ko para patunayan ang aking katapatan. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako, hanggang sa huling hininga ko. Kilin, alam ko. Sa lahat ng taon na patimog tayo, nakaligtas lang tayo dahil ipinagtanggol mo kami. Kung hindi mo binantayan ang hangganan, Nanbian, baka wala na ngayon, nawala na sana ang bayan ng mga tao. Mahal na Reyna, sa totoo lang, matagal na naming alam ito. 3 taon na ang nakalipas, mula nang una kong makamit ang titulong Wuzhen. Hindi ko na pagmamayari ang sarili ko. Pag-aari na ako ng Nanbayan. Natupad na ang hula ng dakilang pari. Wala na tayong takas dito. Talagang walang takas. Mahal na Reyna, kung papatayin natin si Chizuan, may pag-asa pa ba ang timog? Anak, ikaw ang pinakanagawan ko ng kasalanan. Lahat ay haharap sa kamatayan balang araw. Ang matapat na puso sana'y alalahanin magpakailanman. Sa Warrior Arena, walang halaga dito ang buhay at kamatayan. Itong sundalo. Naghihintay ng utos. Ano ba ang balak niya gawin? Anong klaseng kalokohan to?
Ano na naman ang iniisip niya? Mukhang ilalabas na niya ang buong lakas niya. Kinokolekta niya lahat ng natitirang lakas niya. Baka naman. Ito na ba yung sinasabi nilang? Ano bang nangyayari dito? Di ba mahilig kang sumipsip ng enerhiya? Wag. O sige. Papakabusugan kita. Ikaw, ano bang ginawa mo sa akin? Shizuan, kahit mamatay ako, isasama kita. Prinsipe, ayos ka lang ba? Ito na kaya ang tinatawag na soul self-destruction. Kung ganun, hindi ba't bigla na lang mamamatay si Shizuan sa lugar na to? Ang galing. Sobrang astig. Ang general, sobrang tapat niya. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Papatayin kita. Bilisan mo, iligtas ang general. Nanay Reyna, sobrang lupit mo. Jing-er. Ganyan talaga ang mga patakaran. Lahat tayo kailangan sumunod dito. Mama, wag please. Bawal mag-aral ng martial arts ang mga lalaki. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, kapag may nakaalam na may mga libro ka na ganito, pati buong pamilya natin pwedeng ipapatay. Ma, sorry po. Ganyan talaga ang mga patakaran. Lahat tayo kailangan sumunod sa mga patakaran. Anong klaseng kalokohang patakaran to? Bakit bawal mag-ensayo ng martial arts ang mga babae? Bakit puro lalaki lang ang pwedeng lumaban sa ring? Buhay o kamatayan, wala talagang pakialam ang mga tao. Kamahalin. Mauuna na ako. Sumpa ko, papatayin talaga kita. Seryoso ako. Ngayong araw. Bababaguhin ko ang kapalaran ko kahit ano pa mangyari. Nako. Nabasag niya ang selyo ko. Ang lakas ng panloob niyang enerhiya. Marunong siya ng martial arts. Hindi. Imposible yan. Ibig sabihin, totoo pala ang Gathering Spirit Artifact. Sa lahat ng taon ko, ngayon lang ako, nakakita ng Gathering Spirit Artifact na ganito kalakas ang aura. Ano nang nangyari? Hindi yan ang Gathering Spirit Artifact. Anong ibig mong sabihin? Magalang na bumabati ang disipulo kay Shenwu Shenshen. Bumabati ang disipulo sa tunay na Diyos. Ito ang Shenwu Shenshen. Bumabati ang disipulo kay Shenwu Shenshen. Magandang araw po, Zenwu Shenshen. Zenwu Shenshen. Ang martial god ang pinakamataas, na antas ng Gathering Spirit God sa martial arts. Pero ang Zenwu Shenshen ang kaluluwa ng mga Diyos. Hindi pangkaraniwan ang taong ito. Huwag kang padalos-dalos. Hindi mo kailangan magpakitang gilas sa harap ng general na ito. Umalis ka na. Bilisan mo at lumayo ka rito. Sinagip mo ang buhay ko nung isang araw. Ngayon, ituturing kong bayad na ang utang ng loob. Ikaw pala talaga. Talo ka talaga. Ang kapal ng mukha mo, niloloko mo pa ako. Ngayon, dito na kita tatapusin. Ipapakita ko sa'yo kung anong ibig sabihin ng manggulo sa koronadang prinsesa. Nasaan na ang lahat, kamahalang prinsesa?
Tara na, bilisan mo, alis na tayo. Matatalo na tayo. Grabe, Diyos ko, paano nangyari to? Umalis na tayo dito. Tignan mo, nagbago na yung nasa itaas ng Wushen ranking. Yingxu. Hindi naman talaga ako para sa mahabang buhay. Hindi mo kailangang pagurin ang sarili mo para sa akin. Hindi, baka may konting pag-asa pa. Ang pangalan mo ay Yinshu. Salamat. Sa totoo lang, ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo. Alam ko na yung paraan ng pagtrato mo sa akin kanina. Ginawa mo lang para maprotektahan ako. Trabaho namin to. Huwag mo nang ihalo ang sarili mo. Kapag bumagsak o umakyat ang bansa, may responsibilidad ang bawat isa. Bilang nakatatanda sa iyo, may isa pa akong bagay na gusto kong aipangako mo sa akin. Sige, sabihin mo. Kapag wala na ako, ikaw na ang magiging bagong Diyos ng digmaan ng Nan. Gusto kong mangako ka sa akin. Kahit anong mangyari. Tungkulin mo na protektahan si Nan Bayan. Bantayan mo siya ng buong buhay mo. CJ. Sino ka ba at bakit mo ako pinatawag dito? Mama. Hindi ka umalis. Nakita ko lahat sa martial arts tournament. Mama, palasyo ito ng hari. Mahigpit ang seguridad dito. Paano ka nakapasok? Pumunta ako ngayon, dahil kailangan kitang ilayo, hindi ko kayang hayaan kang magkamali, ng paulit-ulit. Mama, may tinatago ka ba sa akin? Makinig ka sa akin at sumama ka. Matindi. Mahal na hari, hindi pa tapos ang krisis. Patay na si Kiksuan. Napili na ang bagong Diyos mandirigma. Kaya anong krisis pa ang natitira? Isa lang ang posibleng dahilan. 18 taon na ang nakakaraan, mahal na hari, mayroon po ba kayong anak na isinilang noon? Ako, Mahal na hari, hindi ko po balak sabihin, nabigtay sa bitayan ng prinsipe. ano po ang ibig niyong ipahiwatig? Ayon sa panghuhula, na sa ngayon, ang prinsipe, ang tanging pag-asa ng nanbayan. Pero kanina malinaw mong sinabi. Nagbabago ang panahon, umiikot ang mga bituin, may mga taong dumarating at umaalis. Normal lang na magbago ang kapalaran, ng 18 taon. Kung ganon, pwede na ba akong maluwag at marangal na muling tanggapin ang anak ko? 18 taon na rin ang lumipas. Iniisip ko kung gaano na siya katangkad ngayon. At kung kamukha pa niya ang kanyang ama. Mahal na hari, ikaw lang ang makakapaghatid ng tunay na kapayapaan sa nanbayan. Kung papatayin mo ang batang demonyo na iyon. Ma, bigyan mo pa ako ng 3 araw. Kakatalaga lang sa akin ngayon. Kung bigla akong mawala, baka pahirapan tayo ng Reyna. Sige, 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, aalis na tayong dalawa sa Nanka. Hindi ko hinihiling na yumaman o maging makapangyarihan ka. Gusto ko lang naligtas ka, yun lang. Ilang bagay pa ba ang tinatago mo sa akin? Ano nang pinost niya? Tara, tingnan natin. Hinahanap ang prinsipe ng korona. Di ko akalaing si kagalang-galang Reyna. May prinsipe rin pala ng korona na nakatira sa mga ordinaryo. Kung sana ako yun. Kasi kung ako yun, di ako hapiin sa bahay araw-araw. Oy, kailan ba nangyayari sa akin yung mga ganitong swerte? Yung biglang naging Reyna overnight, mga ganyan. Kahit sa panaginip malabo na.
Mama Reyna, sila ang mga opisyal na talagang nagsikap para lang mahanap siya. Nakumpirma ko na, sigurado akong kapatid ko siya. Pasok kayo. Kagalang-galang na Reyna. Mama Reyna. Nakumpirma ko na, totoong kapatid ko siya. Dinala ko pa siya sa ospital ng palasyo para ipasuri. Si Dr. Zhang mismo ang nag-check. Anak, pahiram nga ng tingin sa'yo. Paano mo nagawang mabuhay ng ganito katagal? Kagalang-galang na Reyna. Mula pagkabata ko, nakatira na ako sa isang abandonadong simbahan sa timog ng lungsod. Kasama ng isang matandang babae. Nang mag-12 anyos ako, ibinenta ako ng mga human trafficker sa isang pagawaan ng tela. Anak, ayos lang yan. Ngayong nahanap na natin si Mama Reyna. Sa mga susunod na araw, mas didibdiban ko pa ang pag-aalaga sa'yo ng daan-daang ulit kaysa dati. Narito na si General Yin. General Yin, may gusto ka bang sabihin? Nandito ako para magbitiw bilang general. Bakit naman? Iginagalang ka na ng lahat dito sa Nanbian ngayon. Binigyan din kita ng malaking gantimpala, puro ginto pa. Bakit bigla mo gustong umalis? Nangako ako sa nanay ko. Nauwi ako kasama siya. Para mamuhay ng tahimik at simple, nangako rin ako kay General Kilin na kapag kailangan ako ng nangka, lagi akong makakabalik. Bakit hindi ko na lang anyayahan ang nanay mo, na dito na rin tumira sa palasyo? Ano ang buong pangalan niya? Papasunuduin ko siya agad ngayon din. Laging nauuna ang pamilya. Desidido na talaga ako. Sana payagan mo akong umalis, inyong kamahalan. CJ, gawin mo ang nais mo. Naalala mo pa ba, noong martial arts tournament? Sinabi mo na kung sino man ang makakapagsalba sa Crown Princess, bibigyan mo siya ng isang kahilingan. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki dito sa Nangka. Dapat pwedeng matutong mag-martial arts ang mga lalaki rin. Ano? Simula nang naging Diyos, nang digmaan si Hinshu. Parami ng parami ang mga lalaking nag-aaral ng martial arts. Palala ng palala ang gulo dito sa Nanbayan ngayon. Sa ganitong takbo, sooner or later, magiging kapantay ng mga babae ang mga nakakadiring lalaki na yan. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang ganun. Huwag kayong magalit, kamahalan. Hindi ba't nandito pa ako? Parang aso mo na nga lang ako, loyal at tapat. Kung anong ipagawa mo, gagawin ko. Hindi ko matanggap na si Mama ay naghahanap pa rin ng Corona Prinsipe. Sino ba naman ang nakakaalam kung anong gulo na ang pinasok ni Kuya ngayon, kung balang araw ay gustuhin niyang bumalik at agawin ang trono sa akin. Kamahalan, ikaw ang prinsesang tagapagmana. Si kuya mo ay isa lang namang lalaki, hindi kailanman malilito si Her Majesty sa dalawa. Pero may guilt pa rin si Mama para kay Kuya. Kaya hindi mo talaga alam. Ang mga lalaki, habang buhay, ay nasa ilalim lang ng mga paa ko. Inawang. Jinger, anong nangyayari? Inawang. Wuzhen. Si Wuzhen, tin-iron niya ako, kaninang naliligo ako. Bigla siyang pumasok, tapos sinubukan niya akong samantalahin. Hindi ko akalaing ganyang klaseng tao si Wuzhen, nakakadiri talaga. Inawang, pakisuyo naman, ipagtanggol mo ang nakababata kong kapatid. Alam niyang hindi ko siya kayang talunin, kaya lagi niya akong inaapi. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Kung bibigyan mo nga siya ng totoong kapangyarihan balang araw, hindi ba't lalo kanyang yuyurapan? Inawang. Ano? Ano nang gusto mo? Gusto ko ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae sa Nanbian, para matuto rin ng martial arts ang mga lalaki. Inawang, huwag mo siyang hayaang palampasin. Kakasama mo pa lang kay Wushen. Ganito na ugali niya agad. Kung bibigyan mo pa siya ng kapangyarihan sa hukbo sa hinaharap, hindi ba't baka maglaban na siya sa'yo?
Mukhang iba pala talaga ang demonyong bata. Mahal na hari, ano ba to? Kapal ng mukha mo, Yinsu. Naglakas loob ka talagang ligawan ng harapan ang prinsesa ng korona. Aminin mo na bang nagkasala ka? Mahal na hari, bakit ako magpapaliwanag tungkol sa bagay na hindi ko naman ginawa? Tinatangkang lusutan pa. Mama, ipagtanggol mo naman ako. Bigla na lang pumasok si Yinshu habang naliligo ako kanina. Sinubukan niyang samantalahin ako. Totoo ba to? Hindi. Siyempre, hindi mo aaminin ngayon. Tagatinda ka lang ng baboy. Pinanganak ka lang na mukhang cute, pero sinungaling ka pa rin. Huwag mong isipin na pwede mo na lang gawin ang gusto mo. Dahil ikaw na ang Diyos ng pakikidigma ngayon. Kamahal-mahal na prinsesa, paulit-ulit mong sinasabi na sinubukan kong samantalahin ka. May ebidensya ka ba? Ako mismo ang ebidensya. Gusto mong sabihin na gawa-gawa ko lang. To nang walang dahilan. Yinsu, palagi kitang inalagaan ng maayos. Hindi ko akalaing magiging ganito ka pala. Ma, kailangan mo akong ipagtanggol. Maria. Ganito ang ginawa ni Yinshu kay Bunso. Hindi lang dangal mo ang nadungisan. Pati buong pangalan ng nanbayan ay naapektuhan. Kailangan mo siyang parusahan, walang palusot, at linisin ang pangalan ng kapatid ko. Tama si Zir. Ngayon, kailangan mong magbigay ng halimbawa. Yinsu, inaamin mo ba ang kasalanan mo? Pag-alis ko, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng Nan. Pangako mo sa akin. Ano man ang mangyari, gawin mong tungkulin ang ingatan ang nanbayan. Gamitin mo ang buhay mo para protektahan ito. CJ. Tinatanggap ko ang parusa. CJ, may tao ba dyan? Pasok. Sandali lang. Inay, pwede bang ako na ang bahala rito? O CJ, simulan mo na ring matutong pumasok sa mga gawaing pampamahalaan. Alamin mo kung paano pamahalaan ang mga bagay-bagay. Salamat, Inay. May tao ba dyan? Pasok. Yin SYU. Inumin mo itong alak na to. Ano to? Ang tawag dito ay Beisu Qingfeng. Nakuha ko ito mula sa mga tagalabas ng palasyo. Kapag ininom mo to, makokontrol nito ang lakas mo. Nang isang araw. Anong ginagawa? Alam mo naman, si Yinkso ay isang master sa martial arts. Nag-aalala ako na kapag pinaparusahan natin siya mamaya, baka magpumiglas siya ng sinadya at mahirap kung ikaw pa ang masaktan. Oo nga. Ang tunay na lalaki, tumatayo sa salita niya kahit ano pa mangyari. Tara na. Dahil nagpakitang gilas ka sa martial arts arena, Yinkso. Bibigyan kita ng gantimpala, 100 palo. Gawin nating halimbawa to. Sandali, parang mali yata, 100 palo. Bakit parang nagkakalasugat na ang buong katawan ko? Tingnan mo siya. Hindi pa nga siya matagal lumalaban. Pero ganito na agad ang itsura niya. Parang kawawa. Yan na ba ang tinatawag nilang kampyon? Nakakatawa naman. Alisin nyo na siya dito, ngayon na. Sa tingin mo ba, masyado tayong naging mahigpit sa kanya? Yung hindi pagpatay ni mama sa kanya. Sobrang bait na nun. Sobra na talaga. Huwag ka nang maging malambot ngayon. Ma, nandito na ako. Sinabi rin ng mataas na pari. Basta bumalik ako, malulutas na yung problema sa timog. Kaya wala nang silbi yung kampyon. Di ako makapaniwala na siya yun.
Swerte talaga ang pabor sa akin ngayon, Yin Shu. Basta mamatay ka. Maliligtas si Nanbayan. Alam kong ikaw yun. Kung gusto mong saktan ang anak ko, kailangan mo munang dumaan sa akin. Anak mo. Boluwo, akala mo bang ang galing-galing mo na? Si Nanbayan ang totoong prinsipe ng korona, pero iniisip mong karapat-dapat kang maging ina niya. Alam mo pala lahat. Mahirap siyang matagpuan, pero madali kitang nahanap. Akala mo ba matatakasan mo ang pagkakakilanlan mo, sa pagpinsala sa mukha mo? Sobrang inosente mo pa. Ano ba ang kailangan para tantanan mo na siya? Gusto kong mamatay siya. Kapag patay na siya, mababasag ang propesya. Kapag siya lang ang nawala, may pag-asa tayong mabuhay. Anong klaseng kalokohang hula naman yan? Ang alam ko lang, siya, ang mismong anak ng emperador. Ako ang nagpalaki sa kanya ng 18 taon. Siya ang tagapagmana ng korona. Mukhang sa Martial Gods Tournament. Yung pagtitipon ng espiritu ang malinaw na ebidensya. Iyon ay mensaheng ipinadala sa akin ng totoong Diyos. Poluwo. Bumalik ka na habang may oras pa. Tama na ang katigasan ng ulo mo. Huwag mong bulagin ang sarili mo sa katotohanan. Gumagana ba talaga yung gamot mo? Tingnan mo naman siya, halos mukhang patay na. Relax ka lang pag nainom niya ang gamot ko, sa loob ng 3 araw. Lahat ng lakas niya sa loob tuluyang mawawala. Magiging basurang tao na siya, wala nang silbi talaga. Ayos. Pag nangyari yun, ako na ang pinakamalupit na mandirigma sa Nanka. Wala nang makakatalo sa akin kahit paano kung patayin ko na lang siya ngayon. Kung papatayin mo siya ngayon, kamahalan. Hindi ba parang ang dali naman ang kapalaran niya? Sa isang tao na buong buhay nag-ensayo, makita mong naging walang silbi ka, yun ang pinakamasakit. Ang talino mo talagang mag-isip. Parang pabor sa akin ang tadhana. Ha? Ibig mong sabihin, nung sinabi ng orakulo noon, si Wushen pala yon, hindi ang anak ko. Oo, kamahalan. Pagkukulang ko po bilang alagad, hinayaan kong magkalayo kayo ng prinsipe ng sobrang tagal. Ikaw, Mahal na hari, mayroon akong dahilan para maniwalang niloko tayo noon ng isang tao. ano ibig mong sabihin? Si Yin Shu. Siya ang may taglay ng tunay na kapangyarihan ng Wukyu. Hinala ko siya talaga ang batang demonyo na banta sa ating bayan. Noon, sinadya niyang lokohin tayo. Binago ang katotohanan. Muntik nang mapahamak ang prinsipe, at sinadyang paglayuin tayo. Ikaw at ako, mahal na hari, lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Pero bakit niya gagawin lahat yon? Dahil gusto niyang pabagsakin ang buong bansa. Ang hangad niya ay pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Gusto niyang baliktarin ang takbo ng mundo. Ang hangad niya ay pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. Kapag napatay natin siya, saka palang magkakaroon ng kapayapaan ang mundo. Kapag napatay natin siya, doon palang magiging tahimik at mapayapa ang mundo. Nagpapakumbaba po akong bumabati sa inyong kamahalan. Hindi kita inutusan na tumayo. Ano po ang utos ng inyong kamahalan? Ang arte mo talaga. Tigilan mo na ang pagpapanggap, alam ko na ang lahat, at inisip ko pa na talagang mabuti akong nakitungo sa'yo. Hindi ko inakala na ganyan ka pala, kasungit at walang puso. Mahal na hari, lagi akong naging tapat sa iyo at sa Nanbian. Sumpa ko, hindi ako kailanman nagduda sa iyo. Dito ka lang muna at pag-isipan mo ang mga nagawa mo. Huwag mong balaking pumunta kahit saan. Mahal na hari,
Anong Diyos ng digmaan? Hindi ba't parang laruan ko lang siya? Hawak ko ang lahat niya sa palad ko. Sino yan? Mama. Ngayong nangyari na to, may isang bagay talaga akong dapat sabihin sa iyo. Sa totoo lang, hindi talaga ako ang tunay mong ina. Ano? Mula pa pagkasilang mo, may tatak ka na bilang isang suwail na anak na malapit magdala ng kamalasan. Ibinigay ka ng totoong nanay mo sa akin para protektahan ka. Ma, anong sinasabi mo? Ngayon na malaki ka na, karapat dapat mong malaman ang totoo. Ang totoong nanay mo, walang iba kundi ang Reyna mismo. Ano nang ibig mong sabihin? Noon, sanggol ka pa lang, sobrang liit mo pa. Natakot ako na baka may makaalam, kaya sinira ko ang sarili kong mukha at tinago ko ang katauhan mo sa loob ng 18 taon. Pero hindi talaga umaayon ang mga bagay. Ang pinakakinakatakutan ko, nangyari pa rin. Sa lahat ng taon na yun, laging kabado ako, laging nag-aalala na baka mapalapit ka sa mga tao sa palasyo. Nanalo ka ng titulo bilang Diyosa ng Marshal sa paligsahan. Sobra talaga akong natutuwa para sa'yo. Pero, sa totoo lang, natatakot ako. Baka malaman ni mataas na pari ang tungkol sa'yo. Baka malagay ka sa panganib. Ma. Hindi totoo yung sinabi mo. Please, wag mo akong iwan. Simula ngayon, susundin ko na lahat ng sasabihin mo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong gustong suwayin ang tadhana. Gusto kitang ilayo. Baka ito talaga ang nakatakda. Kung ayaw mong maniwala sa akin, pwede kang magtanong kay kanyang kamahalan. Tanungin mo kung naaalala pa niya si Luo. Mabait na bata. Kunin mo to at hanapin mo ang iyong tunay na ina. 18 taon na ang nakalipas, panahon na para ibalik ito sa totoong may-ari. Matagal nang nakabalik si Zir. Gusto kong ipaalam sa lahat at gawing opisyal ito para sa kanya. Mahal na hari, prinsipe ng korona, ang dami niyang pinagdaanan sa labas. Simula ngayon, dapat talagang suportahan ninyo siya. Matagal nang kasama ko si Jing-er, pero bata pa at mainitin ang ulo niya. Nakikita ko si Zir na kalmado at maginoo. Taong talagang pinag-iisipan ang bawat bagay. Gusto ko siyang gabayan, kahit sino man sa dalawang ito, ang magmana ng trono isang araw. Makakatulong sila sa isa't isa. Biniyayaan kayo ng hari na, may anak na lalaki at babae. Hinahangaan talaga kayo ng mga tao. Ina hari. Inang Wang. Jing-er. Zir, bakit parang ang hirap lagi ng buhay mo? Hanggat pinananatili pa ni kanyang kamahalan ng batang demonyong yan, hindi na magkakaroon ng kapayapaan sa palasyong ito. Oo, siya iyon, Ning Shu. Hanggang ngayon, may sama pa rin siya ng loob sa kuya niya dahil pinarusahan siya noon. Nanay Wang, tingnan mo. Tingnan mo yung mga marka ng dugo sa kanya. Sigurado ako nagawa ito ni Inshu. Si Insu talaga.
Pakikiramay po, mahal na hari, pakikiramay po. Siya na naman. Si Insu na naman. Si Insu na naman. Gusto kong balatan siya ng buhay at pagpira-pirasuhin siya para ito sa anak ko. Talaga bang nanay kita? Mas maigi na ba ang pakiramdam mo? Salamat po, mahal na hari. Mas maayos na po ako ngayon. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Masakit ba? Mahal na hari, Tatanungin kita, masakit ba o hindi? bakit? Bakit? Gusto ko rin sanang tanungin kung bakit. Bakit mo pinatay si Zerko? Bakit? Hindi ko ginawa. Kung mamamatay siya ng ganito, hindi ba parang madali masyado para sa kanya? Hayaan mo na lang akong bahala. Ma, mahal na hari, anong balak niyo gawin? Yung martial arts ko. Tumigil ka na sa pagpupumiglas, Yinshu. Ngayon, kailangan mong mamatay. Matagal ko na itong hinintay na araw. Yingsu, inaamin mo ba ang kasalanan mo? Wala akong kasalanan. Anong krimen ang nagawa ko? CJ. Ayos lang, kaya ngayon, ipapalibing na rin kita kasama ng anak ko. Sandali lang, mahal na Ginoo, pinoprotektahan siya ng Gathering Spirit God. Hindi gagana sa kanya ang ordinaryong apoy. Gagamitin ko ang tunay na apoy ng Yumo. Wawasakin ko pati katawan at kaluluwa niya. Magaling. Gusto kong magdusa siya magpakailanman. Mama, Huli na para umiyak sa magulang mo ngayon. Mama, ako ang tunay mong anak. Nawawala na siya sa sarili. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya, para lang mabuhay. Mataas na pari, anong hinihintay mo? Bilisan mo at gawin mo na. Sino ang maglalakas loob na humawak sa koronadong prinsipe? Sino ka? Kamahalan. 18 taon na ang lumipas. Nakalimutan niyo na ba ako? Ikaw ba si Ilo? Ang dami ng taon ang lumipas. Akala ko patay ka na noon pa. Kamahalan, buhay pa ako. Dinala ko pa ang koronadong prinsipe. Dito sa inyo, ligtas siya at buo. Matagal lang namatay ang anak ko. Hindi. Kamahalan, yung Liuzi na iyon, ay isang sinungaling na sakim sa pera at kapangyarihan. Paano siya magiging anak nyo? Anong ibig mong sabihin dyan? Siya talaga ang anak mo. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Mahal na Reyna, Yinshu. Siya ang tunay mong anak na matagal mo nang hinahanap, 18 taon na. Huwag kang maniwala sa mga paninirang puri, at huwag mong patayin ang sarili mong anak. Hindi tama yan. Paano mo nagawang humarap sa Reyna? Nagkakalat ka ng kasinungalingan at gumagawa ng kwento. Mga gwardya, arestuhin niyo siya, ngayon din. Sandali lang. Ina, Elo, ano talaga ang nangyari sa 18 taon na yon? mahal na Reyna. Noon, tinulungan kong makatakas ang prinsipe mula sa palasyo. At namuhay kami ng tahimik kasama ng mga karaniwang tao. Pero kakaiba talaga ang prinsipe simula pa pagkabata. Mula bata pa, mahilig na siya sa martial arts. Napakagaling niya. Sa mga libro ng martial arts, sinubukan ko lahat para maging ordinaryo ang buhay niya. Pero sa huli, tadhana pa rin ang nagbalik.
Sa kanya sa iyo, pero ipinanganak ang Crown Prince na iba sa lahat. Simula bata pa siya, nahilig na siya sa martial arts. May kakaibang talento siya. Pagdating sa mga sikreto ng martial arts, ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para gawing normal na tao siya. Pero lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Hindi ko inakalang mismong tadhana ang magdadala sa kanya sa iyo. Kaya pala, noong una ko siyang nakita, parang may kakaibang koneksyon na ako sa kanya. Kung lumapit pa ako kahit isang hakbang, baka napatay ko na ang batang demonyo na iyon. Kung siya ang papatayin ni His Majesty, maliligtas ang Nanka. Kapag nabuhay siya, tiyak na mamamatay ang Nanka. High Priest, paulit-ulit mong sinasabi na si Yinshu ang batang demonyo. Gusto kong tanungin ka, ano nga ba talagang ginawa niya? Si Tu Jing, hindi ba siya ang nagligtas sa'yo sa Martial Gods Tournament kung hindi dahil kay Yinshu na tinalo si Chi Zuan? Matagal nang wasak ang Nanka, kayo na nga yung tinulungan, kayo pa ang sumusukli ng masama. Pinipilit ninyong sabihin na kapatid ko siya nang walang ebidensya. May pruweba ba kayo? Nasa kanya mismo. Ang ebidensya, nandyan mismo sa kanya. Pwede bang siya talaga ang anak ko? Imposible. Hindi ko pwedeng hayaan na masayang lahat ng to. Hindi ako pwedeng magkamali. Teka, bilis, tulungan mo siya. Sure, ang anak kong si Sure. Mama. Makapangyarihang mga Diyos, ang inyong disipulo, sa wakas, nagawa ko na. Patawarin niyo po ako. Mama, sa susunod na buhay ko, gusto ko pa rin maging anak mo. Sure. Sure, nagkamali si Mama. Hindi ko sana pinakinggan ang mga sinasabi ng ibang tao. Sure, nagkamali si Mama. Mama. Sure. Napakakatawan nyo talagang mga tao. Hindi talaga mahulaan ang laman ng puso ng tao. Hindi kailanman mapupuno ang mga kagustuhan. Sa pananakit sa iba, sarili mo rin ang masasaktan. Sa huli, hindi mo matatakasan ang walang katapusang peligro na ito. Master, hindi ko maintindihan. 18 taon na ang nakalipas, ikaw ang nag-utos noon. Ito ang pagsubok ko. At ito rin ang pagsubok mo. Hindi ito maaaring totoo. Sinungaling kayong lahat, wala ni isa dito ang totoo. Puro kasinungalingan lang kayong lahat. Chin. Pinagtitripan na naman ako ni Kuya. Jinger, araw-araw kayong nag-aaway niyan. Hindi pa ba kayo napapagod? Ma, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Ginawa ko lang namang paalisin yung grupo ng mga barkada niya. Tapos hinayaan ko pa si Liu yung na paborito ko na manatili. Ma, ang tahimik na dito sa Nanbian ngayon. Safe na ang mga tao at ayos na lahat ng bagay. Hindi ba't dapat magpatupad ka na ng bagong mga pulisya? CJ, maglalabas na ako ng utos simula ngayon. Dito sa Timog, pantay na ang mga lalaki at babae. Pwede na ring mag-aral ng martial arts ang mga lalaki. Suer, anong nangyayari sa iyo? Ma, gusto kong lumabas at makita ang mundo. Suer, Ang laki ng mundo, at sobrang daming kakaibang bagay na pwede mong matuklasan. Hindi talaga nakatuon ang puso ko dito sa politika. Nasa labas ng totoong mundo ang isip ko. Sana papayagan mo akong umalis. CJ, Basta huwag mong kalimutang umuwi at bisitahin kami palagi. Okay.